As the sun dips below the horizon and the day's hustle begins to fade, Radiant Life Parish Church, an affiliate of the Churches of Jesus Christ, is blessed to connect with you over the airwaves in God's Word, to grow in faith, leading to spiritual satisfaction. After a long day, it's easy to feel drained or weighed down. But this is our sacred time, a moment to set aside the noise and the demands, and simply breathe. Here, in the quiet of the evening, we invite you to join us in reflection, whether you're winding down at home, or your way back from work, or simply seeking a moment of spiritual calm. We're glad you're with us. Bringing the message is the ministers of today's word. May you find comfort, inspiration, and renewed hope as we journey through the evening together. As we begin, let's open our hearts and minds to God in prayer to lead us in this devotional. Praise the Lord. Praise the Lord. May gabi mga kaigsunan ko nga namati karon diya sa 107.9. Ingon man sa galantaw karon sa ato ang live so sa Gara Letters. No? So as of the moment mga igsoon, paibalo ko lang sa matag usa nga nag-iisa lang ako ngayon. But that doesn't mean mga igsoon nga dili ta makahatag sa pulong sa Dios, no? Whatever the season is, ang pulong sa Dios mo gani pinaka at most o pinaka-importante sa atong kinabuhi. That's why, bisag nag-inusara ko karon, for some reasons, I'm here to share the Word of God alang sa matag-usa. Especially sa mga galibog sa kinabuhi, no? I know mga igsoon nga ang pinaka-ultimate gayod nga dalangpanan ka nato when it comes to confusions, deceptions, and being trapped of the many challenges and problems sa atong kinabuhi is mo lang yun ang pulong sa Dios. Especially karong gabi una, maghisgot kita sa Dios nung pamaagi unsaon pagtabang sa uban, no? Nakasulay na ba tagtabang mga igsoon sa uban? I know di mo makatubag na ako because I am on my live. But, of course, if you wanna keep on interacting me right now, just comment your questions, just comment your reflections no, sa ato ang live sa Sagara Letters para napo ko'y kasturya because technically mga igsoon ako rin sa diri sa studio karon because akong mga brethren, akong mga kauban, mga co-ministers na ako nasa late chapel service every Thursday. So, yeah. I'm gonna share the Word of God regardless if nakoy kuyog or wala. But I know I'm actually with you right now. Especially sa mga namati karon nato sa radio sa 107.9 Big FM sa Mamburao, Hakuton. Sa Tamlang, sa Tubod, we have from Datagon, no? Mga kaigsunan, mga kahigalan nato sa Datagon nga naminaw. Nagperming cut-on sa pulo sa Dios every single night. And also sa mga namati po nato from Poblacion, Pamplona and from different parts of Negros Oriental because Big FM is actually can reach different parts of Negros Oriental. So, maayong gabi kanyong tanan niya. Stay with me up to the end of this devotional mga igsoon kay daghan gid kay tang pag-istoryahan, daghan kay tang makat-unan, no? So, yeah. So, ang atong pag-iisgutan karon is about the biblical way to help others. Kaya nasalita mga igsoon, kita nga mga anak sa Dios na tay kasing-kasing mo tabang sa uban, no? But sometimes magod ang atong pagtabang usahay makita nato nga is this working? Is this really helping them or is this leading them to mga pamaagi nga dautan kay dili man tanang pagtabang mga igsoon makaayo sa tawo na may mga pagtabang nga disguise siya as destructive behavior, no, or as destructive manner. So karong gabi una hisgutan nato na ang pamaagi or biblical way to help others, no. But before that, let us start this devotional with a prayer. Our Heavenly Father, among mahigugmaon, tuburan o puno sa kugma grasya nga amahan sa langit. Mapasalamaton kami o Dios sa kinabuhi ngay mong gipiyal kanamo.
Salamat sa adlaw-adlaw nga imo kaming kitagan og higayon to understand life, to know you more, and to experience your abounding grace. Daghang salamat, Amahan, that in spite of our imperfections, in spite of the things nga mong giatubang matag adlaw, ikaw ang nagagakay ka namo up to this time and up to the end of our breath, Amahan. Sa daghan kayong salamat, O Diyos. And right now, Amahan, we're stepping into listening your wisdom, into listening your word, Amahan. Ikaw gayud ang makikistoryahan sa matagusa. Pinagi sa ako ang baba, Amahan, sa akong kasing-kasing unahuna. Dili kani mo labayng kawang, kani mga pulo nga akong pag-iisgutan karon. Apan mamahimo kini nga muturok sa matag kasing-kasing unahuna sa mga namati karon, that will enable them to know you more, to walk in your way, and to walk with faith nga dili gayud matandog. Daghang salamat to Dios nining tanan. Mag-enjoy kami kay kini mga nindot kini nga mga bahandi nga gikan gayud kanimo. Kining tanan akong giampo, gipasalamatan diya sa buhi ngalan sa among Ginoo nga si Jesus ug sa Espiritu Santo. Amen and amen. Sa mga naglantaw karon diya, if you believe on what I've prayed, you can type amen, no? You can type amen on the comment section. And let me greet atong mga viewers karong gabi una. We have Bea May Dalmasio, my student, and also to Teacher Rosel nga nakaroon sa Chosen Pillars nga mao karoy nagwali sa Mamburao, no? I'm so proud of this woman of God nga sa una mamati ra pulong sa Dios apan karon nagakuan na gid, nagasibya or naga-share na gid sa pulong sa Dios sa mga katauhan. So sa ako mga kaigsuunan nga or mga kaigalan nga naglantaw karon, no, you can share this live. Ay mo kaulaw nga mo share ani nga live, ay mo kaulaw nga mo mention sa inyong mga friends kay wala ta kabulo mga igsoon, they may be facing challenges karong mga panahon na, and through this live, no, through this devotional, they can be helped out with their situation. So again, you type on the comment section the biblical way to help others. Kung ikaw sa katawo nga hilig motabang sa ubang tawo, this is your very chance to understand how to help others biblically or how to help others in line with truth. Kay whether we like it or not mga igsuon, na mga pagtabang sa uban nga wala ta nasayod nga agkatong atong pagtabang nila nahimo nung nakadaot nila or nakapadulong nila sa dili maayong gawi, no? Kanauban nga bisan gani kanang naay mga tawo mga igsoon nga mangayo sa dalan, no? Mangayo og kwarta, no? Magpalimos tungod pa day mga igsoon galantaw kaniya nga dili maayong kahimtang nya nga isyo nimo kwarta imo day siyang diktag tabang, no? Because uban ana tabangan tuod nimo tagantod nimo kwarta pero unsaon man ilarang iinom, ilarang itabako, unsa ba ilara bang isugal, no? So nitabang ka, your motive was to help, but how the recipient took the help was for destruction or for destructive behavior. Mo nang importante kay magsuon nga sa diyang mutabang ta, it has to be in the proper way, no? Biblical gyud siya kay para dili mamahimong usik ang atong pagtabang. Kay usay ba mga igsuon ang pagtabang nato exhausting biya, no? Nay times nga mutabang ta walang-wala na ta pero mutabang ta niya ending di ay ang pagtabang nato nakadaot day nila. So duha na kabuk ang galisod pa ka kay nahutdan ka. Nisamot po siya kadaot kay ang iyang pag-take sa imong tabang dili man sa maayong gawi, di man sa maayong pamaagi. So ang atong main verse karon mga igsoon is from the writings of Paul in the book of Romans chapter 15 verses 1 to 5. Og mingon diri, we who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. We must not just please ourselves, we should help others do what is right and build them up in the Lord. For even Christ didn't live to please himself. As the scriptures say, the insult of those who insult you, O God, have fallen on me. Such things were written in the scriptures long ago to teach us, and the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled.
May God, who gives this patience and encouragement, help you live in complete harmony with each other as is fitting for followers of Christ Jesus. So before I'm going to read in Cebuano, let me greet ato ang namati karon diri si Ma'am Emily Nesneya. Thank you so much, ma'am, for being with us tonight. We have also Pastor Rufino Fudalan, all the way from Bohol. Hi, Pastor. No, we miss you. I hope you can visit again Pamplona. We have also Evangelist Judeline Labe, and we have also Sis Rosette, Rosalinda Lobo, who's actually watching from overseas, no? And we have also Sis Diana Baco, all the way from Dumaguete City. May gabi niyong tanan diya. And please share this live. Please comment mga tao nga gusto niyong mamatig pulong sa Dios. This is for free, mga igsoon. So akong basahon sa Cebuano, mga taga Roma 15:1 hangtod 5. Kitang mga lig-on sa pagtuo, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang, ug dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. Ang matag usa kanato ang Hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kundili sumala sa gingon sa kasulatan, ako ang nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. O hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus. So, klaro kay mga igsoon that in this verse, we are taught to help others. No? But, at the same time, bisan pamantod og encourage ta ni Pablo nga mutabang sa uban. But there are guidelines and there are, let's say, boundaries. No? Guidelines, boundaries, and ways on how to help others. Because, matod pa sa akong gingon ganina, dili tanan nga tabang nakaayo sa mga taong nagdawat sa imong tabang. Nayuban na mga igsoon na dahot na inon sila. No? Sama sa usa ka inahan, kung ang usa ka inahan mutabang or mugiya sa iyang anak niya, dili siya kabalong unsaon paggiya or pagtabang sa iyang anak in a proper way or diya sa kamatuoran. Pwede ka nang iyang anak nga gitabangan or gigiyahan, pwede nang mapadulong sa kadautan. So importante kay mga igsoon nga tanan natong prinsipyo gagamot jud gikan sa pulong sa Dios. Kay ngano man mga igsoon kana mangong Bible, these are not just stories, these are not just let's say narratives or letters sa mga tao, but these are actually real situations nga nitabo kaniadto that was proven and tested. So kung ingkang proven and tested mga igsoon, kung imo siyang subayon ang nasulat sa Biblia, may mahitabo gayud nga imong kinabuhi magsubay po diya sa kaanindot, diya sa proteksyon ug diya sa grasya. While if imuhang i-deviate or imo likayan ang mga pagtudlo sa Biblia mga igsoon, imo pong kinabuhi, mamahimo pud siyang daot, no? Mo bitang si Jesus kaniadto, if atong balikan ang life ni Jesus, when Jesus was preaching and teaching kaniadto sa iyang time, 2,000 years na ang nilabay. Si Jesus mo kutlo gud siyang mga scriptures in the Old Testament. Unsa may bot pasabot ani, sa diyang mo kutlo si Ginoong Hesus sa Old Testament mga igsoon, he is speaking of a proven and tested experiences. Nga kung ato ning buhaton ang Dios mahimuot, kung ang Dios mahimuot, grasyahan ta, tabangan ta, o gilid ta sa matarong or sa mga nindot nga mga places. Apan kung kita dili ta magtuman kita sa atong kabubuton, atong gusto kay gitagaan man ta og pagpili sa Dios, mamahimo gyud mga igsoon nga mabutang tas kadaot og sa mga lugar mga igsoon nga it's unfavorable. Because whether we like it or not mga igsoon, ang mga tawo ning kalibutan na tuod mga igsoon ay uban nga naa sila daghang bahandi, na sila daghang kwarta, na sila daghang naabot aning kalibutan na.
But when their lives is not rooted to the truth of God, pwedeng ilang kinabuhi daghang kwarta pero puno sa kasakit, puno sa butang nato, puno sa kaguol, puno sa anxiety, puno sa depression, unsa pa? Puno pud sa kanang daghang kwarta pero walay tawo nga are true to them, no? Na yung mga tao nga daghang kwarta pero walay tao nga naigugma nila nga tinud-anay. Na po yung mga tao mga igsoon, daghan kaayong achievements pero still ilang kinabuhi kulang paghihapon. They still feel empty and lacking. Nganuman, because when our lives is not rooted to the truth in the Bible, mga igsoon, mamahimo gid natong kinabuhi, nagyug sige kulang. And the danger part of that is ang mga kulang nga ato ang gipangita, ato siyang pangitaon sa mga wrong places. Muna ka na, for example, ka ng mga bata gani nga wala na higugmang gyud pag-ayos sa sulod sa balay, no? Sultihan ta mo ha. This is very, ako teacher man ko by profession, no? And daghan gay ko mga bata nga giatiman matag adlaw. Kung kana mga bata na dili na ka-feel og gugma sa sulod sa balay, sultihan ti kaw, mugawas na kay dito mangita gugma. And kanang gugma nga concept nga ilang gipangita sa gawas mga igsuon, ilara po nang nakuha probably gikan sa social media, probably gikan pod sa ilahang pagpamati ra pod sa mga the same ra po nilag level nga mga bata nga panghuna-una. So kung ilang panglantaw sa love is based on emotions, based on kuyug-kuyugan sila. So paggawasan na nila sa outside world, gikan silang balay, kung dili ma-fulfill ang love sa sulod sa balay niya, mugawas sila. They have a very distorted image of love and relationship. Munang kanauban, mugawas na lang yung naa sila'y mugawas sa balay, naa sila'y mga uyabog sayo kayo, and then magbuhat ng mga malaw ay big. Why? Because wala man sila na root sa saktog sa kamatuoran. Yun, napayuban pod nga, influence pod sa kanang fulfillment or worldly fulfillment aning kalibutan na naning kamot, nagsigi og let's say eskwela, trabaho mga igsuon, pero ilang kinabuhi dili rooted di sa kuan sa balaang kasulatan. Mamahimo gyud nga yes na sila trabaho, na sila kwarta, pero puno pud ilang kinabuhi og kanang sig-away, ulay kalinaw, sigig naikulang, sigig bagulbol. Yes, because I've seen a lot of people good nga professional. I've seen a lot of people nga na mga naabot aning kalibutan na, but when you're going to talk to them, they're actually not happy with their lives. No? In fact, mga igsoon, ang uban ana mo break down when I talk to them. Why? Because the only thing that can really satisfy us is the one who created us, who made us. Ug ang makasatisfy nato mao gyud ang Dios. And when we are in the presence of our Heavenly Father, everything will be full of satisfaction and protection. No? So, ang ato ang first point karong gabi una, no? Ingon diri si Ma'am Rosette tinuod na pastor. Amen, ma'am. No, even me ako mga igsuon, if wala pa ko natultulan or wala pa ko nakit-an sa Ginoo, I might not be here right now and I might be somewhere else and doing stuffs that could actually destroy my life, no? Because daghang tao ron nga mopili gyud silang gusto, not knowing mga igsoon nga they are leading themselves to mga lugar or mga kasinatian nga ngilad kaayo, no? Dili tungod mga igsoon malipayon ka karon. Dili pa sabot mga igsoon malipayon ka karon. Ang imuhang kinabuhi karon is naglakaw sa matarong. You cannot equate righteousness with happiness. Dili tungod kay malipayon ka na nakas matarong. Ngayon uban mga igsoon malipayon lang outside but are actually broken inside. Ngayon uban mga igsoon hilig kay ana, no? Kana ganing they can mask themselves that they're happy. They can mask themselves with achievements, no? Makita nimo sa social media daghan kay naabot nga mga achievements sa kinabuhi, but sultihan ko Megson, dili good guarantee nga when they're alone they're truly blessed, they're truly satisfied and fulfilled inside. Nayuban ana may lang kay na silang masked out kung usay nindot ipagawas sa social media og sa mga tao, but deep inside they're actually broken and empty. And I've been in that place mga igsoon mo nang when I found the Word of God. Ning ko nga dili ko kumubuhi sa pulong sa Dios kay mao gini siya tinuod nga katagbawan sa tao.
Okay, so first point na to karong gabi na mga igsoon is understanding that it is a command of the Lord. So pag mutabang nga ita sa ato isig katawo, dapat imusabton mga igsoon nga that is not a choice, but that is a command of the Lord, no? Kay kung ibuta man na to sa situation mga igsoon nga, ngayon ka dito nga it is an option to help others. May tabo magud nga pwede ka mutabang, pwede po kag dili mutabang. So it's important mga igsoon, first point nato is kinanglan masabtan nato nga kini siya sugo kini sa Dios, no? Yan sa man sa Romans chapter 15 verse 2. We must not just please ourselves, we should help others do what is right and build them up in the Lord. Sa may pasabot mga igsoon, helping others is a command of the Lord, no? Gingon ganina sa verse 3 nga, or Romans 15 verse 3, for even Christ didn't live to please himself. As the scriptures say, the insult of those who insult you, O God, have fallen on me. So, even si Christ mga igsoon, bisan tuod ug wala siya sala, apan nahimo siyang or nagpakasala siya mga igsoon or nidawat siya sa tanang mga sala sa kalibutan para lamang ta maluwas, para lamang ta matabangan sa kung diin kita naglubog sa mga sala, no? If di ta kasubutan ang mga igsoon nga si Jesus ang nagtabang kanato to get away to be redeemed from sins mga igsoon, di kita makabulong mutabang pud sa uban. Mo nang if Jesus did it to help others, then we too must also do to help others. Kinahanglan kita pud mutabang pud ta sa uban. The God whom Christ is sacrificed for us demonstrated that His love is for all. Ang Dios nga kung diin si Kristo iyang gisakripisyo alang kanato, iyang gipakita mga igsoon nga ang iyahang gugma alang sa tanan, no? John 3:16, for God so loved the world. Ang iyang gugma alang sa tanang nabuhian ning kalibutan nagigugma sa Dios. This kind of love is unconditional. So, sa may but pasabutan ng mga igsoon, kani nga gugma wala galantaw kung unsa ang imuhang naabot, unsa imuhang na-achieve aning kalibutana, unsa ang imuhang ability aning kalibutana, if naa ka aning kalibutana, apil kas gigugma sa Dios. No, gingon dere, this kind of love is unconditional. Thus, it disregards status, belief, and capability. Wala galantaw ang Dios sa imuhang status, wala siya ningon nga higugmaon tikaw kung dato ka, higugmaon tikaw kung pobre ka, higugmaon tikaw bisag unsa ka. Wala ningon ang Ginoo higugmaon tikaw kung mao ni mong relihiyon, higugmaon tikaw kung dili ka mo bisag di ka mo tuon ako, or higugmaon tikaw whatever belief that you have, no? Even gani mga igsoon ingon sa book of Matthew chapter 6 that God loves even the wicked people, no? Jesus came here for the repentant sinners. So ang paghigugma sa Dios alang gayud sa tanan. And regardless of your capability, bisan pag talented ka or dili ka talented, ang Dios na higugma kanimo. Mo nang ang atong paghigugma mga igsoon, atog yun ang i-practice ba that we don't look at someone based on what they have in order for us to love them. As long as tao na siya, as long as na siya kinabuhi, as long as naglihok na siya ng kalibutana, that person deserves to be loved, no? So, when we help, it is not primarily our choice, but a command has given us to understand His nature, absorb His character, and walk in His ways. Nga naman gusto sa Dios nga pagmutabang ta sa uban mga igsoon, ay nga naman yung gisugo ta sa Dios nga mutabang ta sa uban. Because, pinaagi sa itong pagtabang sa uban, makasabot ta sa nature sa Dios. Pag mutabang ka sa uban mga igsoon, kung giunsa pagtabang sa Dios ang mga tawo, niya unsa yang gibatian ang iyang pagsayan sa diyang nitabang siya sa tawo, ikaw pud nga nitabang sa ubang tawo, mabati pud nimo ang gibati sa Dios. No? Gusto sa Ginoo mga igsoon nga masabtan nimo ang iyahabang nature ba. And then you can absorb His character. Nga ang pagtabang na sa uban mga igsoon, nindot day siya nga character, nindot day siya nga abilidad or kinaiya. And sa diyang mutabang ta sa uban, we are walking God's ways.
kita naglakaw diya sa pamaagi sa Dios. So, kung may ka nako karon mga igsoon nga Lord nimo si Jesus, kung si Jesus ni tabang kaniadto, ikaw pod you are ought to help others. Alright, so this command restores us back to our image and strengthen our purpose and complements our assignment. Listen to this mga igsoon. Nga naman tang patabangon gayud sa Dios or nganong gisugo man ta nga motabang sa Dios, it is because aning kalibutan na gitudloan ta nga moy gugma ratas mga tawo nga nahigugma kanato. Mutabang ratas mga tawong mutabang nato. Mubati ratas mga tawo mubati kanato. Mo nay kining kind of principle aning kalibutana nga kung kinsa katong imong mabenepisyuhan mo ra puto yung dapat makadawat sa imong benepisyo. But God is not like that. God whom is the source of everything, bisan pa og dili kabalikan sa tawo sa imong gitabang niya, when you know that you have the source or you are the source or you know who the source is, dili ka magduwa-duwa og tabang sa uban nga naman ang imuhang gitabang nila dili man gikan sa imong kaugalingong paningkamot apan gikan man sa Dios. Ug ang tanan nga gikan sa Dios nga tabang nga imong ihatag sa tawo, dili ka na mahurot. Mo nang makatabang ka regardless if kanang tawhana makabalik og tabang nimo or dili. Apan aning kalibutan na mga igsoon, ingnon ka sa tawo nga tabangi ra tong nitabang nimo. That is wrong. Kay kana nga klase nga tabang mga igsoon, kuha na siya kanang tinawhanon na kay ngano man mukwinta man na mo naman ito nga ay di man ikatabang na ko di na ko ni dawaton. So ang tinuod nga image nato mga igsoon is to help others regardless of who they are and if we can benefit or not benefit from them, no? And it would also strengthen our purpose. The moment that we help others mga igsoon, makasabot ta nga ay maudi ang butang ko aning kalibutan na, it is because my purpose is for others. Kay sultihan di ko mga igsoon, ang tinuod nga purpose nimo is not for yourself. Ang tinuod nimo nga purpose is for others. Sama ragot ang bangko, sa may purpose sa bangko lingkuran. Kinsa may molingkod sa bangko tawo. So ang purpose sa bangko dili para sa kaugalingon, para sa tawo. O sa may purpose sa balay, puy-an, kinsa may nipuyos balay, tawo. So ang purpose sa balay dili para sa kaugalingon, apan para sa tawo. Unsa may purpose sa usa ka punuan, mo bear og fruit para kana nga fruit nga iyahang gipamunga kanon og ibaligya og gamong negosyo sa uban. So wala na mo nga ang tanom para sa kaugalingon apan para sa uban. So kung ikaw nga klasig tawo, you are able to help others sincerely, you are strengthening your purpose. Imong gipakusgan ang imong purpose or ang imong katuyuan aning kalibutan. So, ang pagtabang mga igsoon, it is a purpose-driven act, no? O ikatulong mga igsoon, it complements your assignment. Nga naman, kung kabalukang mutabang sa uban, mabot ang panahon mga igsoon, gamito na po ng tawhana para mutabang nimo. Dili man dagay sa the same nga pamaagi ang ilang pagtabang, kung yun sa nimo sa pagtabang, pero mutabang na sila nimo balik mga igsoon or other people mutabang na sila balik nimo mga igsoon in ways that they can and in ways that you need them. So ayaw hunong og tabang. Always remember mga igsoon, gipatabang ka sa Dios because He wants to restore you into your image. Unsa man ang dato ka mga igsoon pero walay mo tagad nimo. Unsa man ang dato ka pero gipuno kag libak. Unsa man ang dato ka mga igsoon kay dahang kwarta kay wala ka nitabang sa man pero puno kag tunglos mga tawo, no? Makitaan lang gay ka gitunglo na ka, makita na ka social media gitunglo na ka. Walay laminay na nang kinabuhi mga igsoon. Kitang tanan we need each other. Therefore we need to help each other. Muna point number 1. Atong point number 2 mga igsoon is helping others take spiritual strength. Again, ibutang sa comment section mga igsoon nga galantaw ko diya. Our second point is helping others takes spiritual strength. Helping others requires not just strength but greater strength.
than those who need help. No? Ang pagtabang nato sa uban mga igsoon nagkinahanglan ni siya dili lamang kusog apan mas dako nga kusog kaysa ato ang gitabangan. No? Niyon sa man sa Romans 15 verse 1. We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. Kita nga mga kusgan, kita nga mas daghan og nahibalan or daghang matabang, mamahimutang mo konsiderar sa uban nga dili pa kaya nila. So, pasimutan ang mga igsoon, you can never help someone if you are weak. You cannot help someone if you don't have enough strength. So, kinanglan mga igsoon kung mo tabang ka sa uban, i-make sure nga capable ka. Kay baso ni tabang ka niya. Alam niya na ba ito sa pastor nga patabangon ko niya. Patabangon ko niya, ending. Naunsa naman nun ko anina. Ako naman noon mo yung nanginanglag tabang. Why? Because in order for you to help mga igsoon, you must be spiritually strong mga igsoon. Mas labaw ka niya. Mas labaw pa ka og kusog kaysa imong gitabangan. Kay what if kanayong gitabangan mga igsoon nag-require ng iyahang panginahanglan og mas greater nga strength niya. Ikaw nga dili pa kaayo kusgan, mamahimo nung kang exhausted. So mahimo nung mga igsoon nga duwa mo nga talabangon. Kay pagtabang nimo kulang man imong pagtabang. Talabangon pa pud siya, so duwa na nun mong talabangon, so dili siya wise. So kinanglan mga igsoon, when we help others, we have to consider that we are spiritually strong than them or stronger than them. No? Things to consider in helping first is understand the weight of the problem. Kinanglan imong masabtan unsa man iyahang problema, unsa man kabugatang iyang problema, unsa man kabugatang tabang niyang gipanginahanglan. Dapat masabtan nimo na mga igsoon, dili pwede nga tungod kay gikaman ka sa Ginoo nga motabang automatic motabang ka kay again mamahimong kamong duha ang talabangon kung motabang ka nga weak pa ka sa iyang panginahanglan. Ikaduha, know your capacity and maturity. Kung makita nimo nga imong gitabangan, mas mature pa nimo, you're not on the situation mga igsoon nga mutabang niya, no? You are not on the situation nga mo kuan niya mo help out niya, no? Nya imong kapasidad again gamay ra. So dili pwede nga mutabang kaniya mga igsoon. Ikatulo, help only where you can. Such as if help is not available, ask for someone who is spiritually mature. Akong usbon mga igsoon. For example, na tao nga nagkinanglag tabang. Unsa may mong matabang for the meantime, especially if dili nimo if nakabantay ka nga you are not spiritually mature. So imong buhaton, help or tabang isa kung asa nimo kaya. Pwede makikagtabang sa uban or nakay kaila nga mas kaya niya nga mutabang aning tawhana. So, imo lang buhaton, no? Kaya night times mga igsoon, kita mo'y sultian, nga kita mo'y patabangon, pero dili pa ta ready. So, atong buhaton mga igsoon, kung natay na ilhan, nga makatabang niya, nga mas kaya nga mutabang niya, so, pwede nato ng buhaton nga mutawag ta og help. No, marabag call a friend ba? No. If you doubt if you can help, ask for help. Again, help only where you can, no? If gadwa-dua ka nga makatabang makagdili, ayun na lang pangita na lang og laing makatabang, no? Again, mga igsoon, usapon nas pamaagis Ginoo tan-awon niya kung maalamon ba ka. Kay again, pag mutabang ta sa ubang tawo mga igsoon, kinahanglan gyud tang magmaalamon kay bason duha na niya tang talabangon, no? So, again, our second point, mga igsoon, please write it on the comment section para di mo malimot, no? Importante kayo, mga igsoon, nga di ta malimot. Helping others takes spiritual strength, no? Kinanglan na atay spirituhanon nga kusog. And point number 3, help is outsourced from the truth. Again, ibutang sa comment section, mga igsoon, help is outsourced from the truth. So, binasaya pa, ang tabang mga igsoon, gagikan na siya sa kamatuuran. Again ha, ang tabang, gagikan na siya sa kamatuuran. Romans chapter 15 verse 2,
we must not just please ourselves. We should help others do what is right and build them up in the Lord. So, sa may bot pasabot ani, kung mutabang tasawban, dapat to build them up in the Lord, dili kay to destroy them. Okay? Again, motong yun ganina mga igsoon nga, nitabang tuod ka, pero naguba no ng tao nga imong gitabangan, kay nga naman, wala man imong gi-evaluate kung imong pagtabang, makaayo ba niya or makadaot niya. Again ha, kinanglan, pag mutabang tao, we have to be spiritually mature. Muto atong second point mga igsoon, it takes spiritual strength to help others. Not because you are available to help someone, automatic putabang din ka. Tanawa sa kung usag yun yung panginahanglan. Kay, natry maguna ko na siya, nga nitawag na ako mga igsoon ba to, kanang early in the morning, nitawag siya na ako, kay na siya'y problem about sa iyahang finances. Dayong, little did I know, along with our conversation, in fact, mga igsoon, gaylak to siya while we nag-talk. Along sa mga conversation, na napagtanto na ko maigsoon ba or ako ang na-realize nga ang yading panginanglan maigsoon dili di ay kwarta. Yang panginanglan is repentance. Nga naman naa siya bisyo mga igsoon nga mo'y rason nga no siyang kuan kanang nahimong financially drought siya. Nahimong nahurot iyang kwarta dili di tungod wala siya trabaho, dili tungod kay wala siya pamaagi nga makakwarta. Tungod ay mga igsoon kay naa siya bisyo nga mo'y nakaingon nga no siyang nahurot ang iyang kwarta niya, nagkautang-utang siya. So ako siyang gingnan nga, actually brother, dili man good kwarta ako imong panginahanglan ko. Bisan pag tabakan tikos financial nga bahin, if imong huna-huna is mupadayon na gyapon kas imong mga bisyo, kuha na gyapon ka ng mapunta na gyapon ka sa kadautan or mamahimo gyapon nga ang cycle ba sa imong pagka-financially drought, mubalik-balik ra gyapon. Kay atong tayo mga igsoon, dili kinahanglan niya kwarta. Bisan pa ibutang nato, daghan siyang mga utang kay tungod sa iyahang bisyo mga igsoon. Ako siyang inan nga, money is not the issue here. The issue here is the way you think about things. Nga naman, iyang gisaligan mga igsoon, or naman siya panghuna-una nga, katong iyang bisyo may makatabang niya. Nya ending ang iyang bisyo noon mo'y bira niya. Sumutong napungawan siya sa pulong sa Ginoo maigsoon sa kuan ba sa kabuntagon kaya ako sang inan nga bisan pag tabangan ti ko atong kumplituhon ng imong utang ato nang bayaran ng imong utang, pero kung ang imong hunahuna is kanang padayon ra gyapon kasi imong bisyo, dili gid na kanang masulbad ra gyapon mo balik ra gyapon ka sa imuhang pagka financially drought, no? So importante mga igsoon nga dili tungod kay available ang imong help, automatic mo help dahil ka kinanglan imo sang ikuan kanang imo sang i-evaluate if unsa man you need aning tawhana, is it really the money ang help or iyang kinanglan pagbag-o siyang hunahuna, no? Kay bason mo hatag kang kwarta niya, mo padayon na gyapon siya siyang bisyo, nadaot na hinoon siyang samot, no? Ikaw na noy nahimong hinungdan ngano siyang nadaot impes nga nidoon sa kay mga igtabang nadaot na hinoon siya, no? So dili because mga igsoon makatabang ka, mutabang din ka. Munang atong third point mga igsoon, help is outsourced from the truth. Ang atong tabang dapat magagikan gayud sa kamatuoran. Dili sa kung makatabang bata or dili. Dili tungod makatabang katabang dahil dapat kamatuoran ang imuhang gigikanan. When we help others, we help them point to the truth. Muna yung giingon, dapat i-point nato sila sa kamatuoran, not to their convenience. Na iban mga igsoon, makita rag taong tabangan, automatic tabang dahil, no, do not help them for their convenience. Help them to point to the truth. Indulge in their unrepentant mind, no? Nabang, sige, ito nang pasagdaan kay, ano bang thinking ng mga igsoon nga, wala pa maguna siya nakasabot. Mo bitaw imo siyang pasabuton para siya makasabot. Dili kay just because wa pa siya kasabot, automatic mga igsoon, imo ra siyang tabangan dikta, no? Ayaw jud tawon og tabangi just to ay tabangi ang tawo mga igsoon if their mind is not ready to repent. No, bisan gani ang Ginoo nato mga igsoon, dili siya mopugos sa tawo nga modawat niya kung ang tawo dili mo tuon niya.
Because we are all given the freedom to choose God, to believe in God or not. No? So kung ang tao dili siya gusto mag-usub ang hunahuna, ayaw gyud siya tabangi mga igsoon. Kaya nga naman magbalik-balik na naiyahang gawi, samot na iyang kinabuhing kadaot. And walk with their destructive ways. No? Just because na may ibang mga tao nga magpatabang kay gusto nga kuyugan nimo sila. Nya ending imos lang gikuyugan, nya ilang gilakwan mga igsoon kay kadautan man, so naapil na po kas kadaot. Kaya na bang ako na lang usa, I'm all alone. Oh. Nang wala na nakasabot na ako. Sige imong ikuyugan. Nya kayang giadtuan mga igsoon kadaot man. So pareho na mundo ang daot. No, mo na importante mga igsoon, when we help others, we need to make sure that their mind is repentant. Kanabang dapat ilang mind mausub, and then it would point out to the truth. Kay mausik ang atong tabang. And worst thing mga igsoon, worst case is ikaw maapil bukas pagkadaot, no? Romans 15:5 tells us to help them live completely in harmony. Gingon sa ang pulong sa Dios mga igsoon ngano tang nitabang sa uban para magkinabuhi sila nga harmonious, kanang walay kadaot, walay kasamok, but harmony. So nitabang tanila not because to destroy them, but for them to live in harmony, fitting as followers of Christ Jesus. Nitabang tinila mga igsoon para mupadayon sila sunod ni Kristo Jesus. Wala ta nitabang nila para musunod sila silang gusto lamang. So if makita nimo ang tao nagkalisod niya, pag mutabang ka, ang ilarang gusto ilang paundayunan, ayaw. You are destroying them. No? Pero kung makita nimo nga ay kanisa mo sunod ni Kristo Jesus, kana may tabangi, no? This means mga igsoon, help must be rooted in truth. Therefore, when helping others, you must evaluate them spiritually if they really want help or they just want companion for their old destructive ways. Tanawa, kung sa Diyos yung ikinanglan, nagkinanglan ba siya tabang para siya ma-point out sa kamaturan or nagkinanglan siya tabang para lang kuyugan nimo siya sa iyahang karaan nga makadaot nga pamaagi. Ayaw jud pili ang mga igsoon nga ikaw pod madaot. Because sometimes this is the way of Satan to drain you spiritually. May mga tao mga igsoon nga makadrain spiritually nga namang kasi nakagtabang niya moras sa gihapon wala ra gyud pikosbanan madrain man kana niya. It can actually hold your assignment. So pangayo og giya sa Ginoo, Lord, usa man ako ni siya pagtabang. Am I really helping this person in this way or am I not? Kay kung dili mga igsoon, pwede ka mundo ang mamahimong kuan kanang puntas ka daot ba. Help is not necessary for others when they refuse to be built up in the Lord. Kini. Ang pagtabang sa uban mga igsoon, usahay dili siya kinahanglan, especially kung dili nila gusto nga matukod sila diya sa Ginoo. No? Ayaw jud og tabang mga igsoon kung ang ilahang gusto mga igsoon, ilarang kaugalingong pamaagi. Dili Dios nung pamaagi. Again ha, ang help mga igsoon, dili na siya kinahanglan sa uban kung dili sila mutuman sa pagsunod ug sa pagpagiya sa Ginoo. Because the point of helping others is to build each other to be harmonized as followers of Christ. The reason ka ni tabang sa uban mga igsoon tungod kay gusto ka nga lig-on nindot ang atong pagsunod diya ni Kristo. Wala ka ni tabang mga igsoon para mo indulge sila sa ilang old ways, sa ilang destructive behavior o sa ilang unrepentant mind. No, that's not help anymore. Sometimes people don't need help. Sometimes they need boundaries. Kaya nga naman, if you keep on being available to them, tendency mga igsoon, ma-drain out ka. Di na nun ka makalakaw sa imong purpose. Di na nun mo mauman imong assignment. Again ha, our help must be built in truth and it should be point out to the Lord. Last mga igsoon, conclusion. Help others due to love. Tabangi ang tao diya sa gugma.
Ayaw siya tabangi tungod kay napugsan ka. Ayaw siya tabangi tungod kay kaya nimo, pero tabangi siya tungod kay naigugma ka. But always remember mga igsoon, ang gugma naglakaw na siya sa kamaturan. Dili tungod mga igsoon kay naigugma ka sa tawo, automatic okay na ang tanan, kinanglan siyang nasa kamaturan kalakaw, no? Help others because you can. Help others for harmony, because this help leads them to following Christ. Okay, daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-uban o pagduyog ka na karong gabi una, and I pray nga daghantang nantiguhan what is the biblical way of helping others tungod kay dili gusto ang Ginoo mga igsoon nga sa outward look nag-help ta, pero inwardly mga igsoon we are being consumed, destroyed, and drained from the people mga igsoon who never wanted help but really wanted boundaries. Daghang salamat. God bless and be filled with God's Word. Holy night. Thank you all for joining today. As we live, may we hold tightly to God's Word, live it out with love, and grow stronger in faith each day. Let's continue to encourage one another as we walk in Christ. If you would like to schedule a word study in your home, need healing, have prayer requests, or are seeking guidance on baptisms or weddings, Pastor Jose Jasper Gara Torres is here to serve you. You can reach him directly at 0927-698-2966. It is our privilege to walk this faith journey with you. May God's abundant grace and peace fill every aspect of your life. Stay blessed and keep growing in the Lord.